Ayan, syempre magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa mga nanonood nating mga mag-aaral. So kahapon ay nagkaroon tayo ng virtual lesson, no, sa Filipino, at syempre lahat ng ating mga guro ay nagtalakay ng kanilang mga paksa mula grade 7 hanggang grade 11, no. At may mga mag-aaral kasi tayo na siguro gustong maging mas malinaw yung pagtatalakay ng ating mga paksa patungkol sa iba't ibang mga teksto. So sa ating module 1 and 2 na hawak nyo ngayon ay meron tayong tatlong teksto o tatlong paksa, yung informatibo, deskriptibo at ang tekstong persuasive. So isa-isahin siguro natin yung pagtatalakay ng mas malaliman, at syempre kung may mga katanungan kayo ay pwede nyo ring i-comment, no, para magkaroon ako ng mas mahabang pagkakataon na masagot ang inyong mga tanong. Ayan, Sir MJ, ayan, ayan si ayan, magandang tanghali din po. Ayan, Ma'am Lisa, magandang tanghali po sa inyo. Ayan, sige, so umpisa tayo. So syempre bilang unang mga paksa na meron tayo para sa ikatlong quarter, meron tayong nasa atin ngayon ang tekstong informatibo at tekstong descriptive. Ayan, tingnan ngayon natin. Nasa inyo, no, sa 11 STEM, nasa inyo yung inyong mga lagumang pagsusulit, yung inyong mga summative test. Tapos kanina, based nga dun sa chat ko sa inyo sa ating group, ay yung ilan sa inyo ay hindi pa tapos magsagot ng inyong lagumang pagsusulit. So, kung may tanong kayo ngayon habang tayo ay nagtatalakay, ay susubukan kong sagutin sa abot ng aking makakaya para matulungan kayong magkaroon ng kaalaman na sagutin ng inyong summative test o lagumang pagsusulit. Ayan. So yan, syempre yung ating layunin, nandyan na yan sa inyo, nakalagay na yan sa inyong module. So yan, tignan natin yan, tekstong informatibo. Ang tekstong informatibo, no, ay isang uri ng babasahing depiction. So kahapon sa ating virtual lesson, kung inyong napanood, ay tinalakay ko yung kaibahan ng dalawa. Kapag sinabi nating depiction ay nakabase sa realidad, no, nakabase sa katotohanan. Kapag sinabi naman nating fiction o fiction sa English, ay based on fantasy, syempre, based sa mahaka-haka o mga kathang isip, no. Ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon o magpaliwanag ng malinaw at walang pagkiling tungkol sa iba't ibang paksa. Ang mga impormasyon o kabatirang inilalahad ng mayakda ay hindi nakabatay sa kanyang opinion, kundi sa katotohanan at mga datos. Kaya hindi nito masasalamin ang kanyang pagpabor o pagkontra sa paksa. So pag sinabi natin tekstong informatibo, wala itong pagkiling, no? Ibig sabihin wala itong pinapanigan kung ito ba ay panig sa negatibo o panig sa positibong side na gustong palabasin sa tekstong binabasa, no? Kumbaga informative, more on nagsusupply lang ito ng impormasyon sa atin para tayo ay magkaroon ng kaalaman sa isang bagay, no? Sa isang proseso halimbawa. Sige, so sabi niya, ang mga tekstong naratibo ay karaniwang makikita sa mga pahayagan o balita, sa mga magazine, aklatan, sa mga pangkalahatang sanggunian tulad ng encyclopedia. Gayon din sa iba't ibang website sa internet. So yun nga lang, kahapon din sa aking pagtalakay, no, ay sa website, kung pag-uusapan natin ng website sa internet, marami na kasi tayong masyadong sources, no. Isang type mo lang sa Google, lalabas na yung mga information na gusto nating makuha. Kaya madalas meron din tayong mga nakukuhang mga misleading information, or kumbaga hindi naman talaga totoong impormasyon, no, na kumbaga may mga impormasyon tayong gustong kunin sa internet, pero may mga website na hindi talaga sila valid o valid yung impormasyon na kanilang inilalabas o ibinibigay. Ayan, so ang layunin ng tekstong informatibo din ay magbigay ng mahalagang impormasyon upang alisin o linawin ang mga agam-agam na bumabalot sa isipan ng mambabasa kaugnay sa isang paksa o isyung tinatalakay, no?
Yan, ang mga kaalaman ay nakaayos ng sunod-sunod at nilalahad ng buong linaw at may kaisahan. Ayan, sige. So, may tanong ba? Baka may tanong na kayo sa bahaging ito. Sige, kahapon ang binigay nating part ng motivation natin sa virtual lesson ay yung isang senaryo kay General Luna, no? Sabi niya rito, layunin din ng tekstong informatibo na magbigay linaw sa atin. So doon sa ating pagganyak o motivation kahapon, ay senaryo nga ito na pagpapakita ng argumento ng mga Pilipinong leader noon na pagbabalak sa paglaban sa mga Amerikano. Pinag-uusapan nila kung papaano ba ang pagsalakay o sasalakayin ba talaga nila ang mga Amerikano o hindi, or makikipagkaibigan sila sa mga Amerikano. So syempre si General Luna doon sa palabas, kung napanood na ninyo, ay pinapakita niya na talaga na ayaw niya makipag-aliado sa mga Amerikano, at bilang isa sa mga pinakamataas na general sa hukbong sandatahan ng Pilipinas noon, ay gusto niya mag-lead para talaga sa isang revolusyon laban sa mga Amerikano. Pero yung binabanggit nga doon na may mga ilang mga Pilipinong leader ang gusto makipag-aliado sa mga Amerikano, na ang kanilang dahilan ay pagninegosyo, ang kanilang dahilan ay yung kanilang sariling interes, higit pa sa kanilang partisipasyon para ipagtanggol ang bayan. So yun yung naging part ng motivation natin kahapon. Ayan, so syempre malinaw na nakita natin na hindi lang pala sa bahagi ng kasaysayan, hindi lang pala si General Luna ay isang mainitin ang ulong general. Hindi siya ganoon lang, hindi siya general na negatibo lang ang ipinakita sa ilang librong pakasaysayan natin. Bagkus siya pala ay general na talagang nag-stand out para labanan ang mga Amerikano ng mga panahon na yun. Sige, tuloy tayo. Ayan, tingnan natin yung mga elemento dito na narito. Ayan, kung may nanonood na estudyante natin sa 11 SMAU A, so pwede nyo itong siguro picturean, kasi halos lahat kayo ay printed, pero pwede rin naman para siguro mas pwede nyo balikan, or kaya pwede nyo ring balikan na lang tong FB Live mamaya, Sige, so mga elemento, so meron tayong layunin, kaibang layunin ng mayakda sa pagsulat ng tekstong informatibo. Mapalawak ang kaalaman ukol sa isang paksa, maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. So maraming iba't ibang layunin ang isang author o ang mga author ng isang tekstong informatibo, Sabi niya, maunawaan ang mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, matuto ng maraming bagay ukol sa ating mundo, o mailahad ang mga yugto sa buhay ng iba't ibang uri ng insekto o hayop at iba pang nabubuhay. So yung kahapon nating halimbawa ay yung sabi ko nga, mga palabas na ating napapanood, for example sa YouTube, sa Discovery Channel, Geographic Channel, diba? So yan yung mga halimbawa ng mga tekstong informatibo na nai-transforma sa medium na digital. So sabihin, napapanood na natin, hindi siya basta nakasulat, bagkus siya ay nasa isang teknolohiya na. Sige, pangalawa, pangunahing ideya, hindi katulad ng tekstong naratibo, dagli ang inilalahad ng tekstong informatibo ang pangunahing ideya sa mga mambabasa sa pamamagitan ng paglalagay ng pamagat sa bawat bahagi o tinatawag na organizational markers, na nakatutulong upang agad na makita at malaman ng mga mambabasa ang pangunahing ideya ng babasahin. So dito, lalabas lang yung mga tanong na madalas na sinasagot sa isang tekstong informatibo. So ano ba yung mga tanong na yun? Yung tanong na ano, diba? Ano, saan, kailan, sino, Tapos panghuli na yung bakit. Panghuli na rin yung sagot, yung tanong na paano. Yun yung mga basic na organizational markers para madali nating maintindihan na kung ang teksto ba na ating binabasa ay tekstong informatibo. Ayan. Siyempre, kasama dyan yung pantulong na kaisipan. Mahalaga ang paglalagay ng mga angkop na pantulong na kaisipan o mga detalye. Nakatutulong ito na mabuo sa isipan ng mga mambabasa ang pangunahing ideyang nais niyang matanim o maiwan sa kanila.
Yan. So, syempre sa pantulong na kaisipan, ilang mga espesipiko o mga detailed na information din ang dinadagdag sa mga main information na nakapaloob sa isang tekstong informatibo. Yan, mga estilo sa pagsulat gamit sa sangguniang magtatampok sa mga bagay na ibinibigyang diin. So ano-ano naman 'yan, no? Bilang bahagi din ng elemento ng tekstong informatibo. So paggamit ng mga nakalarawang interpretasyon. So dito papasok yung tinatawag nating mga grapikong pantulong, no? So paggamit ng larawan, guhit, diagram, chart, timeline at iba pa upang higit na mapalalim ang pangunawa ng mga mambabasa sa mga tekstong informatibo. So diyan mapapasok yung mga graph, no? Isang halimbawa din kasi ng ating tekstong informatibo na hindi nabanggit diyan sa ating module ay yung mga survey, no? Meron tayong mga survey na sa Pulse Asia, no? Mga survey natin na kumbaga nagpapakita ng datos, no? Halimbawa ngayon, no, sa antas ng COVID, no, na meron tayo, no, ay kumbaga pinapakita yan, no, sa pamamagitan ng mga grapikong pantulong. So halimbawa rin yan ng mga tekstong informatibo. Yan. Pangalawa, pagbibigay diin sa mahahalagang salita sa teksto. Ito ay ang paggamit ng mga estilong tulad ng pagsulat ng nakadiin, nakahilis, nakasalungguhit o paglagay ng panipi upang higit na madaling makita ang mga salitang talasanggunian, no, ng ating mga references. So, bakit kailangan natin ilagay yung references? Siyempre, para mas maging valid, no? Kagaya ng isang pananaliksik, no? Ang halimbawang pananaliksik pala ay isang halimbawa din ng tekstong informatibo. Kasi pag tayo ay nagsasaliksik, meron tayong gustong panibagong impormasyon na patunayan sa ating pananaliksik. So, yun ay halimbawa ng tekstong informatibo. So, napakahalagang ilagay ang sanggunian o ang reference. Ayan, sige. So, andyan pa ba ang iba nating mga kasama? May tanong ba? Sa puntong ito, may tanong ba? Baka may gusto magtanong. Yan, Iverson, may tanong. Katrina, may tanong ba? Baka may tanong kayo para mas maging malinaw yung ating diskusyon. Wala. O yan. Iverson, Jerome, may tanong ba? Wala naman, Katrina. Okay. Yan. Thank you at nagre-reply kayo. Sige. Pasukin natin yung uri ng teksto, no? So, paglalahad ng totoong pangyayari, kasaysayan, no? Ito ay uri ng teksto na informatibo na naglalahad ang mga totoong pangyayari na ganap sa isang panahon o pagkakataon. So, ito yung historical account. So, kahapon nga sa ating discussion, ano, sa virtual lesson ay pinakita natin yung part nga ni General Luna na yung part na yun ay halimbawa ng historical account, no? Pagpapakita ng tunay na naganap sa ating kasaysayan, no? Tunay na kaganapan sa ating kasaysayan. Pangalawa, pag-uulat pang impormasyon, no? Ito ay naglalahad ng mahahalagang kaalaman o impormasyon tungkol sa tao, hayop, iba pang bagay na nabubuhay, gayon din sa mga pangyayari sa paligid. So ito, yung mga ganitong halimbawa, pang-uulat pang impormasyon, madalas yung mga ganito ginagawa na rin tong palabas, ano. So halimbawa, siguro pwede nating halimbawa niyan yung mga documentaries. Isang halimbawa yan. Halimbawa, pagpapakita ng isang documentary patungkol sa global warming, no? Ayan, patungkol sa cyberbullying, patungkol sa umuulad na teknolohiya. So yan yung mga halimbawa ng pag-uulat pang impormasyon. Pagkapaliwanag, ito ay uri ng tekstong informatibo nagbibigay paliwanag kung paano o bakit naganap ang isang bagay o pangyayari. Sige. So ito yung isang halimbawa
Yan, ng tekstong informatibo. Sige, subukan na, babasahin natin ano, kasi nakalagay sa inyong module na sasagutin ninyo, tama ba? Ayan. Tapos bibigyan ko kayo ng idea kung paano malaman o matukoy yung mga katanungan na meron tayo, tapos ilalapat natin sa pagsusuri ng cyberbullying, no? ng tekstong ito. Ayan. Sa makabagong panahon kung saan laganap ang paggamit ng teknolohiya, isang uri ng pambubuska ang nabibigyang daan nito, ang cyberbullying o ang pambubuska sa kapwa gamit ang makabagong teknolohiya. Ang ilang halimbawa nito ay ang pagpapadala ng mensahe ng pananakot, pagbabanta o pagtataglay ng masasamang salita, maging sa text o email. Pagpapalaganap ng mga nakasisirang usap-usapan, larawan, video, at bash o pagpaskil. Pagpapaskil ng mga nakasisira at walang batayang komento, paggawa ng mga peking account na may layuning mapasama ang isang tao, pag-hack sa account ng iba upang magamit ang sariling account ng tao, sa paninira sa may-ari nito, at iba pang uri ng harassment sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang mga ito ay karaniwang nagbubunga ng pagkapahiya, pagkatakot o kawalan ng kapayapaan sa nagiging biktima nito. Naririto ang ilan sa mga epekto ng cyberbullying, no? Ano yung mga senyales, no? Mga senyales ng depresyon, no? Pag-inom ng alak o paggamit ng ipinagbabawal na gamot, pagliban o pag-iwas sa pagpasok sa paaralan, pagkakaroon ng mababang marka sa paaralan, pagkawala ng tiwala sa sarili, o pagkakaroon ng problema sa kalusugan at pagiging. So ayan, no? Kita-kita natin, diba binanggit ko kanina, nagbibigay ang tekstong informatibo ng mga kumbaga saan niya nakuha yung impormasyon. Ganong mga references. So ayan, dito binabanggit niya, ayon sa ulat ng Google Trends, ika-4 sa mga bansa sa buong mundo kung saan may pinakamaraming naghanap ng impormasyon ukol sa cyberbullying noong 2013 ay ang Pilipinas. Isa itong indikasyon na ang issue ng cyberbullying ay isang makatotohanang pangyayari sa ating bansa. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na statistika or statistics ang Pilipinas patungkol sa cyberbullying, sa bansang Amerika ay naitala na nasa 9% ng mga mag-aaral sa grade 6 hanggang 12 ang nakararanas ng cyberbullying noong 2010 at 2011. Samantalang noong 2013, tumaas sa 15% ang mga mag-aaral sa grade 9 hanggang 12 na nakaranas ng cyberbullying. Yan. Kita natin, ang unang inihain niya yung description ng cyberbullying. At syempre sa bandang gitna, ano yung binigay niya? Ano yung mga halimbawa ng cyberbullying, no? So nagsimula tayo sa description, no? Ano ba ang cyberbullying? Pangalawa, ano ba yung mga halimbawa? Ano ba yung mga halimbawang offense ng cyberbullying? Kasi maraming forma 'yan, no? So sinabi niya naman kanina sa text. At syempre, ano pa yung binanggit niya, yung epekto, no? Pero wala masyadong nilagay ang teksto patungkol sa sanhi o yung cause ng cyberbullying, no? Ayan, tapos nagbigay na siya sa baba, sa huling talata, nagbigay na siya ng details o ng ilang information. Ayan. So, yun yung tanong, no? So, gawain 1, syempre, sa inyong module ito, no? Pwede nyo hawakan yung mga module ninyo habang tayo ay nag-FB Live today. So, yan. So, sa gawain 1, ano ang cyberbullying? Paano ito naiiba sa pambubuska ng harapan? So, kita naman natin, no? May difference yan, no? Kaya nga cyber, no? Merong actual bullying, merong cyberbullying. Siyempre, gumagamit ng teknolohiya, no? Ayan. Cyberbullying. So, paano ito nakaka-apekto? Paano nakaka-apekto o nakaka-apekto ang cyberbullying sa nagiging biktima nito? Ayan. So, nakita natin doon, sinabi naman, diba? Pangatlo, ano ang mga layunin ng tekstong informatibo? Ano-anong katangian
tekstong binasa ang magpapatunay na ito ay isang tekstong informatibo. Ayan. So, mabisa ba ang pagkakalahad ng mga impormasyon? So, doon sa teksto, no? Tapos bilang isang mag-aaral, paano mo maipakakalat ang mga impormasyong inilalahad sa tekstong binasa? Ano ang mahakbang maaari mong gawin ukol dito? So, marami namang paraan na pwedeng gawin. So, pwede ka rin siguro mag-share ng post about cyberbullying, di ba? Ayan. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, alam ko nakabuo o bumubuo pa rin ng batas talaga para sa cyberbullying, no? Kasi isa ito sa mga mahalagang dapat pagpukusan sa kasalukuyan dahil nga sa pag-usbong ng teknolohiya kumbaga pabata ang edad ng mga kabataan ngayon na natututo sa paggamit ng teknolohiya. So ibig sabihin mas exposed sila sa kahit anong forma ng violence, no? Sa kahit anong forma ng pambubuska. So kinakailangan ay mas mag-explore or mas magpalawig ang pamahalaan ng batas para talagang maaresto kung sino yung nagsasagawa ng cyberbullying. Yan. At siguro yung yung pag-regulate ng paggamit ng technology sa kasalukuyan. Sa ibang mga bansa ay may oras lang ang kanilang paggamit ng internet, no? Meron pa nga silang tinatawag na mga internet security guard, no? Para ma-filter kung ano yung mga website na pinipili ng mga kabataan. So sa Pilipinas kasi napakalaya natin sa paggamit ng ganyan, no? Para kang nagpapaload, 'di ba? Magpa-load ka lang ng 20, pwede kang mag-YouTube, no? Anytime you want, no? Kung kahit nasaan ka man, ganyan. Yun nga lang, hindi na-restrict ang paggamit ng technology. Kaya nagiging punot dulo rin 'yon ng pagkakaroon ng pagtaas ng antas ng cyberbullying sa ating bansa. Okay, so ayan yung pangalawa na gawain sa isagawa naman. So dito, tukuyin kung sa anong uri ng tekstong informatibo na bibilang ang binabasa ng tauhan sa bawat sitwasyon. Sa ibaba, piliin ang titik ng tamang sagot mula sa kahon. So anong halimbawa? So kanina diniscuss natin, 'di ba? Kung ano ang uri ng tekstong informatibo ang mayroon tayo. So ayan nga, paglalahad ng totoong pangyayari, pakasaysayan. B, pag-uulat pang impormasyon, at C, pagpapaliwanag. Ayan, sige, siguro as of this moment, magkatanong muna ako, baka may tanong kayo sa ating mga mag-aaral ng 11 STEM A tsaka ng 11 SMAW A. Oh yeah, shout out nga pala, ayan, kay Ma'am Dang. Magandang tanghali rin po, Ma'am Dang. Sige, so baka may tanong. Kasi gusto ko maging malinaw yung ating discussion for today. Parang hindi lahat ng mga estudyante natin nakakapasok or nanonood. Sige. O Iverson, pakisabihan nga yung iba, yung mga kaklase nyo na mag-check sila sa kanilang mag-check nila tong FB Live na to. O yan, good afternoon din kay Trixie. O, kamusta na kayo? Okay, sige, so tuloy na tayo. Ayan, so tukuyin ko anong uri ng tekstong informatibo ang nabibilang ang mga halimbawa. So tutukuyin lang natin kung anong teksto yan, yung mga ilan ba yan? Yan ay 5, no? So tingnan natin. Una, mahilig sa mga insekto si Tony. Nais niyang malaman kung paano at bakit nagbabagong anyo ang mga ito. Hawak niya ang isang tekstong may pamagat na ang pagbabagong anyo ng salagubang.
So, anong pwede dyan, no? Baka, so, di ba may bahagi kanina tayong pinaliwanag doon sa uri ng teksto o uri ng teksto informatibo, di ba? Tungkol sa mga halaman o sa mga insekto. Sige, balikan natin, ano? Baka kasi malito ang iba. So, yan. Pag-ulat impormasyon, parang, sabi ko nga kanina, parang documentary or balita, pwede yan. Tapos, paglalahad ng kasaysayan, yung paglilinaw sa ilang bahagi ng kasaysayan. At syempre, pagpapaliwanag kung paano nagaganap ang isang proseso, ang isang bagay, o kung paano humantong sa ganoon ng isang pangyayari. Okay, so yung sagot doon, syempre, bilang halimbawa, ay letter C, no? Yan. So, letter C dyan. Kasi bakit letter C ang sagot dyan? Kasi, hawak daw ni Tony ang isang tekstong may pamagat na ang pagbabagong anyo ng salagubang. So, proseso. Diba? May tinatawag tayong ganyan, diba, sa science? Yung larvae, diba? Tapos, yung metamorphosis ba yun? Diba? Yung mula dun sa kung halimbawa kung paru-paro, 'di ba, yung process ng kung paano nagiging paru-paro yung isang paru-paro, no? Ayan. So patuloy na naranasan ng mga bansa sa daigdig ang matinding tag-init at napakalakas na bagyo nagresulta sa malawakang pagkasira. Nais ni Rodel na magkaroon ng mas maraming impormasyon ukol dito, kaya't hawak niya ngayon ang teksto may pamagat na mga epekto ng global warming sa kapaligiran. So sige nga, dito kaya, sinong sasagot dito sa number 2? Pwede nyo i-comment sa mga estudyante ko, ha? Sa number 2. Comment nyo lang. Katrina. Wala. Iverson. Jerome. Giancarlo. John Wesley. Sige. Anong sagot dyan kaya sa number 2? Sige nga, comment nyo lang. Walang sagot. Number 2, no? Patuloy na naranasan ng mga bansa sa daigdig ang matinding tag-init, no? At napakalakas na bagyong nagresulta sa malawakang pagkasira. So ito sagot dyan. Yan kaya ay patungkol sa kasaysayan, yan kaya ay ulat pang impormasyon, o yan kaya ay pagpapaliwanag. Sinong may idea? I-comment nyo lang. Sige, anyone? Katrina? Sino mga gusto magsagot? John Wesley, Jerome? Wala. O yan, syempre patungkol yan sa impormasyon, ulat pang impormasyon. So mga epekto ng global warming sa kapaligiran. Okay? Sige, so tignan natin. Ayan. So number 3, maraming pag-aaklas ang naganap sa ating bansa laban sa mananakop. So iba't iba rin ang dahilan sa mga pag-aaklas na ito. Gustong malaman ni Donna ang istorya sa likod ng pinaka mahaba pag-aaklas sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pag-aaklas ni Dagohoy sa Bohol. So syempre, kasaysayan yan, no? So yung kahapon na halimbawa natin sa pagganyak ay kasaysayan din. Ay number 4, nagbabasa ng balita si Jean. Makikita sa hawak niyang pahayagan ang balitang ito. 51, International Eucharistic Congress, ginanap sa Cebu noong Enero 24, 31, 2016. So, ano kayong sagot dyan? Sige ha. So, yun yung lang pagpipilian natin. A, B, at C. So, tuloy tayo sa karagdagang gawain. Gawain 3. Ayan, babasahin nyo yan. Balita sa ibaba at gumawa ng isang reaksyong papel. Isaalang-alang sa pagsulat ang mabisang paraan ng pagpapahayag at ang kabuuan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. So magsusulat kayo. Sabi niya, basahin ng balita sa ibaba at gumawa ng isang reaksyong papel. Gagawa kayo ng reaksyon
paper dyan, no, sa mga estudyante ko. Isaalang-alang sa pagsulat ang mabisang paraan ng pagpapahayag at ang kabuluhan ng teksto sa sarili, pamilya, komunidad, bansa at daigdig. Ayan. So, dito sa puntong ito, sa bahaging ito, sana ay wag niyo naman akong bigyan ng isang sentence lang, no? So, dahil reaction yan, siguro tatlong may kahabaang talata ang ilalagay niyo dyan. Bilang yan ay isang reaction paper. Sige. So, tuloy tayo. Ayan. Pasukin naman natin ang tekstong description. Ayan, shout out. Si Lloyda na nanonood yata. Former student natin. Sige. May tanong ba sa tekstong informatibo? Meron, wala? Ayan, saglit lang. Okay. Ayan, may concern pala si Katrina. Sorry, hindi kasi bago lang ako dito sa FB Live kasi kaya pala tatlo lang yung mata. Tatlo lang nanonood. Sige, i-end ko muna to tapos ipapublic ko, no, para lahat pala kayo ay makapanood. Sige, babalikan natin ang tekstong deskriptibo.